Welcome back again guys sa aking YouTube channel para sa ating episode 8 ng Samurai X Tagalog version. At bago po natin simulan ang ating video ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag pong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated tuwing may bago tayong video. At huwag na po natin itong patagal pa guys. Tara, simulan po natin pagkatapos ng ating intro. Hoy, isa kayo. Mura-mura to. Sige. Tapos, bago. Sandali! Tumigil ka! Tumigil ka! Panibagong laban, isang misteryosong babae na nagmula sa kung saan. Umaasa ako sa iyo, Kenshin. Anong susunod? 5-6, Han. O sige, laban na! 2-4-8! Panalo ko! Ginoong Sano, mukhang minamalas ka ngayon ah. Ilang beses ka na natatalo, Ginoong Sano? Ano ba yan? Umasa pa naman ako doon. Ano na nangyari sa galing mo sa Hiten Mitsurugi? Wala namang tumama kahit na isa. Ang aking mga prediksyon, ibang-iba pagdating sa tunay na labanan. At isa pa, sabi mo mayroon kang mahalagang gagawin ngayong araw. Sano? Hindi ba ipinagbabawal ang ginagawa niyong pagsusugal? Hindi kami nagsusugal. Naglalaro lang naman kami ng mga kaibigan ko gamit ang sobrang baryang meron kami. Siya nga pala, matagal ko ng katropa ang mga yan. Mababait silang lahat kahit mukha silang mga kawatan. Sobra naman yung huli mong sinabi. Kung tutuusin, ikaw nga pinakamukhang kawatan sa ating lahat eh. Sumasangayon din ako dyan. Huwag ka nga makitawa dyan. Kapag hindi mo nakuha ng tama ang susunod, lagot ka sa akin. Naintindihan mo ba, ha, Kenshin? Saan na punta? Ayun, tayo mo kami! Dos sa istyo! Dos sa istyo! Ito na! Dos sa is! Ah! 2-5, Han! Panalo ulit ako! Panalo ulit ako! Huwag ka nga uminom ng tsana parang walang alam sa nangyayari, Kenshin! Ang tulad mo dapat makatama man lang kahit minsan! Kahit pa tsaka walang yun! Naiintindihan mo ba ako, ha? Ginoong Sano, parang ganadong-ganado ka ngayong araw ah. Aba, syempre. May utang ako sa nagbebenta ng minatamis na siyuita. Gusto ko na siyang bayaran ngayon at daragdagan ko pa ang bibigay ko sa kanya. Ah, oo nga pala. Ano na nangyari sa isang yun, ha? Lagi yun nagpupunta rito basta marinig na magsusugal. Huh? O bakit? Anong problema? Si Yoita, wala na siya. Ano sabi mo? Nagkasakit ba? Ang lusog-lusog ng taong yun, ha? Paano nangyari yun? Sabihin mo! Ano bang nangyari sa kanya? Opyo, Ano? hindi namin alam kung saan niya nakuha. Pero sinabi yata na maganda para sa kalusugan. Nang malaman ni Yoita na opyo pala yun, huli na. Sino naman kaya nagbenta kay Yuita ng opyo na yun? Tulungan mo ako! Hinahabol ako ng masasamang lalaki. Pakiusap, tulungan mo ako. Hoy, Megumi! Hindi ka na makakatakas sa amin ngayon! Ngayon naman, mga pangit. Sino ba kayo? Tumahimik ka! Yung babae lang ang kailangan namin! Kaya magsitabi kayo! Hindi! Mainit ang ulo ko ngayon. Kaya mag-iingat kayo sa pananalita nyo. Ang akala mo ba, basta na lang namin palalampasin ang nangyayari ito? Para sa kalaman mo, mga personal kami bantay ni Ginoong Kanryu! Sinabi na mag-ingat sa pananalita. Mga alipore sila ni Kanryu Takeda. Bigating taong binangga mo yun, Ginoong Sano. Kanryu Takeda? Mukhang isa lang siyang batang negosyante kung titignan. Pero ang totoo, may ilang dosenang bantay at mukhang may ginagawang ilegal. Kaya inainalang taong yon. Ikaw, anong kinalaman mo kay Takeda? Wala akong alam tungkol sa taong yon. Totoo. Masama magsinungaling. May gumita ka ni. Kailan siya? Umaarting isang inosenteng babae nang sa ganon maawa sa kanya mga tao. Tusong lobo, wag mo sanang kalimutan na ako, si Beshimi. Binabantayan din ang iyong mga kilos. Bumalik ka kay Kanryu at sabihin ito. Tatakas at tatakas ako kahit ano pa ang gawin ninyo. Yan ang tinitiyak ko! Ang ganda mo talagang tignan. Iniisip mo pala na matakasan mo kami, ha? Jinji! Tomo! Sa susunod, gagamitin ko mga pilipit na dart para pasabugin ang iyong mga binti bilang parusa. Anong? Hindi ko alam kung ano nangyayari, pero hindi ko magagawang manood na lamang habang may nasasaktang ibang tao. Tahimik! Sa susunod, pati ikaw! O ikaw! Magbabayad ka! Yeah!
Ang tagal naman dumating ni Kenshin. Ang dami na siguro niyang kinita. Ano ba sinasabi mo dyan? Mga walang pinag-aralan lang ang nagsusugal. Pagbalik ng dalawang yon, malalago talaga sila sa akin. Naku po! Malapit na umulan ang dugo! Nakabalik na ako. Nandito na sila! Hindi ko talaga maintindihan ng babae. Nakabalik ka na pala, Ken? Ha? Pasensya na, medyo natagalan kami. Ang gulo naman ng lugar na to. Isa ba yung Kendo Dojo? Sino naman siya? Siya nga pala si Megumi Takani. Hinahabol kasi siya kanina ng masasamang tao. Pero tinulungan ako ng mahal kong si Ken. Mamahal mong si Ken? Para pa iksi ng kwento, si Kenshin ang babae lang pala kanina. Ay, matinig ka rin pala, Kenshin! Hindi naman talaga ganun ang nangyari. Kung ganon, anong nangyari? Ang gwapo talaga ng mahal kong Ken nung niligtas niya ako. Kadire! Tingnan mo nga sa sarili mo! Nagtutulala ka ng ganyan! Ano bang pinakasin ng babae ka na? Nakakahiya ka! Nagtiwala ko naman ako sa'yo, Kenshin! Ay, nagulat naman ako. Ang bayolente pala niya. Ayos ka lang, mahal kong Ken? Sandali nga muna! Kaano-ano mo ba ang Kenshin namin, ha? Ang mahal kong si Ken, isang mahalagang tao na ipagtatanggol ako. Ikaw ba? Kaano-ano mo ba si Kenshin? Kaano-ano ko? Sigurado naman akong hindi kanya kasintahan. Tingnan mo ang sarili mo, pawisan pa. Malamang hindi ganyan ang hanap ni Ken sa babae. Sensya ka lang, pinawag ka sa ano naman kayong pakila mo, ha? Pwede ba? Huwag mo na siya masyadong asarin. Simple lang naman mag-isip ang babaeng yun. Hindi tulad ng isang tusong lobo na kilala ko. Mas gusto mo ako kaysa dun sa bayolenteng babaeng yun, diba? Mahal kong Ken? Ha? Kenshin! Huwag po! Tama na kayo! Tawagin na, tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Pakiusap, hindi na kami ulit mabibigo. Kaya naman... Patawarin niyo na kami! Gagawin namin kahit ano! Sabihin niyo kahit ano kaya namin! Siguro nga likas na sa akin ito bilang isang negosyante. Hindi ako mapakali kapag hindi ko kaagad naaalis ang mga bagay na walang silbi. Mabuti pa kayo. Maaasahan ko lagi, Commander. Ako ang pinuno ni Beshimi at ng kanyang mga kasamahan. Ayoko namang himasok ka pang muli sa aming ginagawa. Siyempre, alam ko ang bagay na yun. Wala na ako magiging reklamo pa. Basta may balik nyo na sa akin si Megumi. Hanya, alam mo ba kung nasan si Megumi Takani? Opo, nasa isang dojo sa bayan. Magaling. Kayo ni Yotoko, tulungan niyo si Beshimi sa kanyang trabaho. Opo. Makinig ka, Beshimi. Hindi ko na palalampasin ang isa pang pagkakamali. Tatandaan ko ang sinabi niyo. Umaasa ako na gusto sa inyo, Commander. Alam niyo namang siya ang aking inahin na nangingitlog na ginto. Kaya naman hindi ko siya pwedeng pakawalan. Nasa mga 6 na po ang bantay ni Kanryu. Ang inaalala ko, ang mga tauhan ng Commander. Commander? Dating mga espiya, maliban sa personal na bantay. Nariyan ng Oniwaban, tagapagtanggol ng kastilyo ng Edo, naging pinuno nilang 15 taong gulang na batang henyo bago nagsimula ang revolusyon, si Aoshi Shinomori. Pero, kung kasama ko naman ang mahal kong Ken, mapapanatag ako kahit sumugod pa silang lahat ng sabay-sabay. Hindi ako sigurado sa bagay na yan. Oras na magsimulang kumilos ang grupo ng Oniwaban at maging ang taong ito, kailangan wala na ako dito. Binibining Megumi, sabihin mo nga, bakit mo tinatakbuhan si Kanryu? At saka, bakit gano'n na lang ang pagpupumilit niya na makuha ka? Makinig ka naman sa sinasabi ko! Ayoko ngang sabihin, huwag kang nga nakikialam sa pribadong buhay ng isang babae. Nagtatanong ako ng maayos, ito lang ang nakuha ko. Hindi maganda makinig sa usapan ng iba, Binibini. Ako pa man din ang pangalawang master ng Kashin Dojo. Pero, pagbalik ni Kenshin kanina, bigla na lang siya nagulong sa kwarto kasama yung babae. Ano nangyayari? Kilala mo naman siya, di ba? Yang si Kenshi, magaling pagdating sa labanan. Pero hindi marunong makipaghalubilo sa mga tao, lalo na sa mga bata at mga babae. Alam ko yun, pero... Pero syempre, hindi rin natin masasabi kung anong pwede mangyari. Wala. Kung si Kenshin, wala tayong dapat ipag-alala. Siguro. Huwag mo sabihin siguro. Sano, wala bang kahinahinala dyan? Sa ngayon, wala naman. Kung ang grupo ng Oniwaban ang hinaharap natin, malamang natagpuan na nila ang lugar na kinaroroonan natin ngayon. Kaya kinakailangan natin maging maingat. Ang grupo ng Oniwaban? Hindi ba mga ninja sila? Mukhang hindi pa ito tapos. Hindi ko nais na magdulot ng problema kay Binibining Kaoru. Ngunit hindi malaya magkaroon ng konting kaguluhan dito pag nagkatawan. Ganun pa man, ipagtatanggol ko pa rin si Binibining Kaoru. Kenshin. Narinig ko yun, Kenshin! Hindi ko sinabi na may mangyayari pala! Yahi ko? Ang sama nyo! Kung ganun, balak nyo pala ako
Kenshin, ha? Grupo ni Kenshin? Ano naman yun? Dalhin na nila ang lahat ng mga pana at baril nila. Kahit sino pa ang mga kalaban na yan. Syempre, si Yahiko Myoji nang tatalo sa kanilang lahat. Ang lakas ng loob mo para sa isang bata. Anong sabi mo, ha? Magbabayad ka sa akin! Itigil mo na yan, Yahiko. Ay nako, kung tayo mismo nag-aaway, tila marami pang problema ang haharapin ng grupo ni Kenshin. Narito na sila. Ibigay niyo sa amin ang mga si Megumi. Kapag ginawa niyo, hindi namin kayo sasaktan. Siguro isa ka sa mga kasapi ng Oniwaban. Oo, tama yun. Ako si Yutoko, isa sa mga kasapi ng grupo ng Oniwaban. Ano, sino makakalaban ko? O baka gusto niyo pagsabayin ko kayo? Ang laki niya! Mayabang palang dambuhalang ito ah. Kenshin, ako nang bahala sa kanya. Sana, Oniwaban ang kalaban natin. Nasisiguro kung hindi lang siya malakas. Wala akong pakialam kahit ano pa siya. Hindi ko ipagtatanggol yung babae. Pero kung labanan ang pag-uusapan, haharapin ko kahit sino kalaban. Huwag mo ang ulahin! Kahit gaano ka pakalakas, wala yung silbi kung hindi mo ako tatamaan. Sanosuke! Munti ka na ako dun. Ha? Aba, nagawa mo palang ilaga ng ibinuga kong apoy. Pero dahil sa nangyari sa binti mo, hindi ka na makakailag sa susunod. Tulad ng inaasahan sa pinakamagaling gumamit ng apoy sa grupo ng Oniwaban, kapag sinulat sa kanji ang Yotoko, ang ibig sabihin nito taong apoy. Lahat ng bagay kaya niyang tupukin. Matanda ka na kaya hindi ka na dapat naglalaro ng apoy. Naglalaro? Kung yan lang ang kaya mong gawin, hindi mo masusunog kahit isang hibla ng buhok ko. Kung ganon, ikaw na lang ang unahin ko na gawing abo! Ah! Iniisip mo bang matatagalan mo ang aking apoy sa ganyan? Tikman mo to nang maisip mo kung sino ba ang naglalaro sa atin! Kenshin! Saan to pupunta? Ang taong yon, hindi kagaya ni Beshimi. Hindi niyo siya kayang talunin. Alam mo bang, nakikipaglaban si Kenshin para sa'yo? Pero balak mo palang tumakas habang abala ang lahat. Ang grupo ng Oniwaban, wala silang ibang inisip kundi ang pumatay lang ng mga tao. Wala silang awa, kahit babae ka. Ikaw, pwede ka rin nilang patayin. Kahit gaano pa kalakas ang kalaban, magtatanggol pa rin ako ni Kenshin. Si Kenshin, hindi siyang taong sumisira sa pangako. Ang lahat ng langis! Tapos na ang paglalaro mo ng apoy. Nagawa niya! Ang lalaking yun. Ikaw, hindi pa ako tapos! Sandali, Kenshin! Sano? Sinabi ko lang ako ng bahala sa kanya eh. Salamat nga pala sa tulong. Pero pasensya ka na, ako muna ulit ang lalaban sa kanya. Puno na ulit ng langis! Hoy, talunan! Sa banda rito ka tumingin! Sa pagkakataong to, susunugin kita ng buhay! Ah! Isang malaking buga ng apoy. Hindi na siya makakatakas ngayon. Ano? Magaling ang kanya naisip. Mas madali ang sumalakay at kaunti ang pinsala kaysa magpakahirap siya sa pag-ilag sa apoy. Sano! Ito pala ang sikreto mo, ha? Ah! O ano na ngayon? Wala ka ng alas. Hindi pa tapos ang laban! Tapos na! Ayos ba? Ay, yun nga lang, puro pasa at galos ka na. Malakas sila. Hindi sila pangkaraniwan. Sino ba talaga ang dalawang ito? Mga pinagmamalaki kong kaibigan. Nasaktan ba kayong dalawa? Patingin nga. Naku, masama to. Muntik na pala siya kanina. Parang ganun. Ano yun? Hoy, Kenshin, ikaw nga ang... Uy, ako rin! Isa rin ako sa mga kaibigan nila. Ang Yokoto na yon, ang galing nilang natalo. Kung ganon, isa na naman itong kapalpakan. Ang babaeng yun, hindi ko alam kung ano bang meron sa kanya at pilit siyang gustong makuha ni Kanryo Takeda. Pero dahil sa ginawa mo sa akin... Sino yan? Tapos ka na! Ano? Yahiko! Huwag mong kalimutan, kasama rin ako sa grupo ni Kenshin. Kailangan ko rin syempre magpakita ang gilas. Hindi mo kailangan tiisin ang sakit. Ipakita mo sa akin ang sugat mo. Pabayaan mo na nga ako. Galos lang naman eh. Yahiko! Yan ang napala niya sa pakikialam. Hindi natatagal ng isang oras ang batang yan. Pilipit na dart na may lason. Ang pinakamalakas kong sandata, si Beshimi ng Oniwaban.
Tatapusin ko kayong lahat ngayon. Una ang gumagamit ng katana! Mahusay siya. Yahiko! Yahiko! Huwag kang susuko, Yaiko! Yahiko! Kailangan sipsipin ang lason sa sugat! Huwag mong gagawin. Ano ka ba? Huwag mo akong abalahin! Kapag sinipsip mo ang lason mula sa sugat niya, maaaring pagsimulan nito ng impeksyon at lalo lang lumala ang kanyang kalagayan. Tumabi ka. Ako nang gagawa niyan. Lagnat, kawalan ng malay, bahagyang sakit, at tirik ang mga mata. Lason ito na nagmula sa talumpunan. Hoy, ikaw babae. Isusulat ko ang kinakailangan niyang gamot. Dalhin mo to sa akin. Mahal kong Ken, magpakulo ka ng tubig at magdala ng tuwalya at yung kahon ng medisina. At ikaw na may benda sa ulo, pumunta ka sa tindahan at bumili ng lahat ng pwede mong bilhin yelo. Ano pang tinutunganga ninyo? Nalason siya at oras ang kalaban natin dito. Bilisan ninyo! Kilos na! Sige! Alis na! Yahiko! Magpakatatag ka! Hindi ka maaaring mamatay! Nang malaman ni Yoita na obyo pala yun, huli na. Bakit may obyo ang babaeng ito? Hindi kaya sa kanya kami dapat na mag-ingat? At dito na nga guys, nagtatapos ang ating episode 8 ng Samurai X Tagalog version. Stay tuned in lang para sa ating episode 9. At kung gustuhan yung ating video, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, share ang ating video. Marami pong salamat. Bye-bye!